natin, bago natin umpisahan ang ating devotion, hihingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Salamat po dakilang Diyos sa umagang ito na muli kami dudulog sa inyo at sa inyo po namin Panginoon ipinagkatiwala ang devotion na ito. Ikaw po ang manguna, Lord, Holy Spirit, be our real teacher today. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Ang mga talatang babasahin po natin ay hango po sa aklat ng Proverbs chapter 11 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, the Lord detests the use of dishonest scales, but He delights in accurate weights. Pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom. Honesty guides people, good people. Dishonesty destroys treacherous people. Sa Tagalog po, ang sabi po dito, kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Purihin pong Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa mga talatang ating nabasa, nakikita po natin na ang sabi ng Panginoon, dapat po sa lahat ng bagay na ating gagawin, ay dapat po tayo maging tapat, mapagkatiwalaan, or sabi nga po doon, maging honest po tayo sa lahat ng bagay. Honesty, ang sabi po doon, ay gumagabay, guides good people. Ngunit ang pagiging dishonest po, ang sabi ng dishonesty, destroys treacherous people. Kaya ano ang nais ng Diyos? Tayo po ay magiging tapat sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin, dapat po tayo maging mapagkatiwalaan. Okay? Ano man ang ating gagawin, whether we buy or sell, make a product or other service, we know what is fair and honest, and what is unfair and dishonest. Ngunit sometimes, we feel pressure to be dishonest in order to advance ourselves or gain more profit. But if we want to obey God, there is no other or there is no middle ground. Kaya makikita po natin na walang puwang sa mga lingkod ng Diyos ang hindi pagiging tapat. Dapat maging tapat tayo, mapagkatiwalaan po tayo sa lahat ng bagay. Dapat po tayo maging honest sa lahat po ng ating mga ginagawa. God demands honesty in every business transactions. No amount of rationalizing can justify a dishonest business practice. Honesty and fairness are not always easy, but they are what God demands. Ask Him for discernment and courage to be consistently honest and fair. Kaya makikita po natin mga kapatid dito na nais ng Panginoon, God He demands ng honesty, yung katapatan po natin. Doon sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, maging mapagkakatiwalaan po tayo ng Diyos. Dahil ayaw ng Panginoon na magiging dishonest po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Makita dapat sa atin yung katapatan, makita sa atin na tayo'y mapagkatiwalaan, lalong-lalo na, sabi po doon, sa mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin. Paano ba ang magiging honest? Or what is honesty? Meron lang po kung ilang bagay na iiwanan ko po sa inyo. Ano ba ang honesty? Honesty is, number 1, being truthful to others. Maging totoo tayo sa kapwa. Ibig sabihin, kung ano ang ating mga sinasabi, kung ano ang ating mga pinopromote, kung ano ang mga transactions po natin, dapat maging totoo po tayo. Gusto ng Diyos na mapagkatiwalaan po tayo sa lahat ng ating mga business dealings, sa lahat ng ating mga kausap. Kung mayroon po tayong mga appointments, dapat mapagkatiwalaan po tayo. Kung mayroon po tayong kamit o imimit sa oras na ito, mayroon tayong kadil sa mga oras na ito, dapat po tuparin po natin. Maraming tao po ang hindi tumutupad, lalong-lalo sa pagdating ng business deals, may mga tao na hindi sumisipot. Pero nais ng Panginoon na maging totoo po tayo sa kapwa. Kung ano ang ating sinasabi, dapat po tuparin po natin. Dahil ang sabi po ng Biblia, kapag ikaw po ay nangako, dapat mo itong tuparin. Dahil walang puwang sa Diyos ang mga sinungaling. Kaya kung hindi natin tinutupad yung ating sinasabi sa kapwa, hindi po tayo naging truthful to others. Kaya po bilang mga lingkod ng Diyos, bilang nakakilala sa Panginoon, ano man ang ating mga sinasabi, dapat po ito'y ating ginagawa. Ganon din po sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin, kung paano tayo binago ng ating Panginoon,
Dapat makita sa buhay mo natin na ikaw nga ay binago ng Diyos. Ikaw ang buhay na testimony sa kabutihan ng Panginoon, sa pagbabago ng Diyos sa iyong buhay. Kung ikaw ay dating ganito, dating ikaw ay walang pakialam sa kapwa, dating ikaw ay walang panahon sa Diyos, ngayon may pakialam ka na. May panahon ka na sa Panginoon dahil binago ka nga ng Diyos. At kapag ito'y sinabi mo sa kanila, makikita po natin sila po'y nagtitiwala sa iyo. Pangalawa na gusto ko pong iwanan, ano po bang pagiging honest o ano po bang honesty? Honesty is being truthful to yourselves. Maging totoo ka sa sarili po natin. Hindi pwede na maging totoo ka sa kapwa kung mismo sa sarili po natin hindi ka totoo. Ibig sabihin, nakikita sa buhay mo kung ano yung sinasabi mo sa iba. Kaya napakahirap minsan mag-akay o business transactions o whatever kung ikaw mismo hindi nakikita nila sa sarili mo. Kaya kailangan mo na makita sa buhay mo, na ipamumuhay mo, higit sa lahat yung salita ng Diyos ay nakita sa ating buhay, na ipamumuhay natin ang sinasabi natin sa kapwa. You are being truthful to yourselves. Isa pang bagay na gusto kong iwanan para magiging honest, o ano po ba ang honesty? Honesty is doing what is right regardless of who is around. Yung paggawa, ang honesty ay yung ginagawa natin ang isang bagay na tama kahit meron o walang nakatingin sa atin. Sa paggawa po natin ang ating mga tungkulin, halimbawa, nandun tayo sa opisina, nagtatrabaho tayo, kung walang nakatingin sa iyo, kung wala yung boss natin, kung wala yung superior natin, gawin pa rin natin yung ating mga trabaho, gawin pa rin natin ang ating mga tungkulin ng tama at may katapatan sa Diyos. Marami din po sa opisina, alam niyo po, marami po ngayon sa opisina, kung wala po yung boss natin, wala pong ginagawa. Hindi po ginagawa po ang kanilang mga tungkulin, but dapat bilang tayo po ay sumusunod ng Panginoon, sa Panginoon. Anuman ang meron tayo, anumang ipinagkakatiwala sa iyo, anumang ang ating trabaho, gawin po to natin ng tama. Dahil kapag ginawa natin ng tama ang isang bagay, wala po tayong pangamba. Kahit ano po ang mangyari, kapag ginawa mo ang isang bagay, dapat po kapag ginawa natin isang bagay na tama, wala po tayong pangamba. Doing what is right regardless of who is around. At isa pang bagay na gusto ko pong iwanan. Paano po tayo magiging honest? Honesty is being someone others can trust. Ikaw ay mapagkatiwalaan ng ibang tao. Especially sa mga bagay na sinasabi sa iyo. Lalong-lalo na kapag ito'y confidential ang mga bagay. Kapag sinabi mga bagay ito sa iyo, kinukonfide ang mga bagay ito sa iyo, dapat sa iyo lang. Hindi po ito lalabas. Dahil kapag sinira mo ang pagiging confidentiality ng inyong sinasabi at naisabi mo sa iba, nasisira po ang inyong tamang at magandang relasyon. Kaya tayo bilang lingkod ng Diyos, kapag may mga bagay na dapat hindi natin sabihin sa iba, wag po natin sabihin sa iba. And you are being honest sa taong ating nakakausap. At higit sa lahat, naging honest po tayo sa Panginoon. Kaya, mga ilang bagay na dapat po natin gawin. Tandaan po natin, ang sabi nga ng kasabihan, honesty is the best policy. May mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Ang mga talento na ibinagkatiwala sa atin, dapat maging tapat po tayo, mapagkatiwalaan po tayo kung paano po ba natin itong gagamitin para sa ikaluluwalhati, ikalulugod ng ating Panginoon. Maraming tao binigyan ng katalinuhan, karunungan, ngunit ano po ang kanilang ginagawa? Ito ay ginamit nila upang manlamang sa kapwa. Pero tandaan mo natin, gaya ng sinabi natin kanina, kasuklam-suklam sa Panginoon ang mga bagay na ating ginagawa. Pandaraya, kung ano pa may yung mga bagay na nanlalamang tayo sa kapwa, ito po'y hindi nakakalugod sa Diyos. Mga kapatid, pinalalahanan po tayo sa araw na ito ng lahat ng ating ginagawa. Ang lahat ng ating ginagawa sa mundong ito'y ating isusulit sa ating Panginoon. Kaya kung ang mga bagay na ating ginagawa na hindi tayo napagkakatiwalaan, ibig sabihin, we are being dishonest. Okay? Kapag dishonest po tayo, ibig sabihin, sinungaling tayo. Hindi po ba? Kasi kung halimbawa, meron po tayong ka-business transactions, hindi naman nagkaroon ng maayos na pag-uusap, hindi naman naging maayos kasi hindi mo nasabi ng maayos, hindi ka napagkakatiwalaan. Kung ikaw naman po ay meron kang ka-business deals, meron kang kausap, nakausapin ka, ngunit hindi ka sumisipot, you are being dishonest. Hindi mo nirerespeto
ang ibang tao. They give time para po doon, ngunit hindi mo sinipot or hindi mo tinupad ang iyong mga dapat gagawin. Ibig sabihin, naging dishonest po tayo. At ang dishonesty is kasinungalingan. Kaya kapag hindi natin ginagawa yon, ang sabi po nga ng Bible walang puwang sa kaharian ng Diyos ang mga sinungaling. Kaya po, dapat makita sa buhay natin na kung ano ang ating mga sinasabi, kung ano ang ating mga ginagawa, dapat po ito'y totoo. Nang pagkatiwalaan po tayo. To summarize, being honest po or honesty is being truthful to others. Being truthful to yourselves and doing what is right regardless of who is around, and being someone others can trust. Tandaan po natin, sa mundong ito, maraming tao ang gusto pong yumaman. Okay? Hindi po masama. But wealth is worthless in the day of wrath. Yun sa Proverbs chapter 11 verse 4, yung kasunod ng mga talata ng kayamanan, pagdating ng panahon ay wala pong kabuluhan. Lalong-lalo na kapag ang mga bagay nito, ang mga kayamanan ito ay nakakamit natin sa hindi tama, sa pagiging dishonest po natin. The day of judgment, ito yung time na kung saan we will settle everything sa ating Panginoon. God will settle all accounts with all people. At tandaan po natin, on that day, we will stand alone. Wala pong pwedeng mag-abogado sa atin doon. Wala pong pwedeng mag-depensa sa atin doon. Hindi gaya dito sa mundong ito, na kapag ikaw ay haharap sa husgado, kahit nagkamali ka, pero magaling ang ating abogado, yung mali nagiging tama at tama ay nagiging mali. Ngunit sa harapan po ng ating Panginoon, kapag mali ay mali at tama ay tama. Hindi pwedeng maging tama ang mali. Kaya po, uulitin ko po, sa pagdating ng panahon, kapag tayo ay haharap sa Diyos, we will stand alone. Nag-iisa ka lang, ikaw at ang Diyos. Kaya kung ang mga bagay na ating ginagawa dito sa mundong ito ay may katapatan, alam mo na pagkakatiwalaan ka sa lahat ng bagay na ating ginagawa, wala po dapat tayo pangamba. Ngunit kapag ang mga bagay na ito ay ating ginagawa, na alam po natin ito po sa maling kaparaanan, naging dishonest ka sa lahat ng ito. Kapatid, ngayon pa lang, habang may panahon, tayo po'y manumbalik sa Diyos. Iwanan na natin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Gawin natin ang tama. Magpatuloy hanggang pagdating ng Panginoon, gawin po natin ang mga bagay na ito na tama. Because God delights honesty. Lahat ng bagay na ginagawa po natin na may katapatan, nalulugod ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa pagpapaalala niyo sa amin sa kahalagahan na kami po, Lord, ay maging honest sa lahat po ng aming mga ginagawa. Mapagkatiwalaan po kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Kaya, O God, dalangin po namin kung kami po, Lord, ay nagiging hindi tapat, nagiging hindi honest, patawarin niyo po kami, O God. At Lord, ikaw po, O Diyos, mula ngayon, ikaw na ang patuloy na maghari sa aming mga buhay. At ikaw po, Panginoon, ang maitaas, may tanghal madakila sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa na naabot po ng live stream na ito, Panginoon, sa Daylight Devotion, O God. Pagpalain mo ang bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.